Today? Hi guys, today we're gonna buy school supplies for school. Yeah, because Kyle is gonna go in first grade right now. I'm going in third grade, and Kuya is going to first high. Yeah, high school. So we're gonna buy school supplies. Ayun, narinig niyo yung mga sinabi ng mga bata. Nag-i-edit ako. Bali, ano ngayon? Friday, Ferragosto. Yeah. Niyaya kami kanina nila Kuya Mar na lumabas sana mag-mall. Pero dahil Ferragosto nga ngayon, sarado yung mga mall. Since sarado yung mga mall, sabi ko dito na lang kami sa bahay. At bala ko kasi sanang i-rearrange tong salone namin. Rearrange meaning lilipat-lipat ko lang ng pwesto to. Itong sala namin. Ako ang taga rearrange ng sala namin. And since yun nga, hindi nga matutuloy, sabi ko mag-i-edit na lang ako para may maipost ako mamaya. Maya biglang nagyayato si Mia na mamili na raw kami ngayon ng school supplies para sa mga bata. Bali, August 15 ngayon. So, sa madaling salita, halos kalahating buwan na lang magpapasukan na ulit yung mga bata. Next week kasi may pasok na si Mia ulit sa trabaho. Chinek namin ngayon, bukas yung store kung saan kami namimili ng gamit ng mga bata. So, ayun, lalabas muna kami para mamili nga ng gamit nila. Pero bago yun, total tapos naman na ako mag-edit, aayusin ko naman yung sarili ko. Tingnan nyo naman yung suot ko. Oh. Durug-durug na yung sando ko. Sige, mamaya na lang ulit. Kita tayo. Doon na kaya sila, Shaina? Papunta na rin yun. Papunta pa namin. Buti parang ganda ng palamig mo ngayon. Hindi nga, ang lamig pagsakay ko. Usually mainit ka. Hindi siya mainit kasi nung sinundihan ko. Nandun ka sa bibili kasi. Okay, papunta na kami dun sa bibila natin. Na-check mo bukas naman yung Yung mismong Perisina bukas. Ano lang natin doon. Sana yung mga negosyo bukas. Bukas din yun for sure. Kasi yung bukas. Pero naramdam ko pa rin yung sakit. Bakit mo ba naisip na biglang mamili ng gamit niyo? Parang hindi naman sayang yung Ferragosto na... Ferragosto kasi ngayon, Friday. Walang pasok, holiday. So, madalas yung mga iba nasa mare, ganyan. Kaya lang ako hindi ko na kayang magmare ngayon dahil yung katawan ko pa rin medyo nilagnat kasi ako last dagat ka. Hindi, tsaka talagang plinano natin na huwag sumabay sa dagat ng Friday. Ferragosto. Kasi yung Ferragosto Friday, 100% na punuan ng mga dagat ngayon. Kaya at least kami, magpapahinga kami, di ba? Pero yun nga, biglang naisip ni Mia na ngayon na mamili ng Tsaka mahirap din, sa inyo na yun, mahirap din yung makikisabay ka sa September mamili ng gamit. Kumbaga, it's either ubus na or... Kasi nga, di ba sa 31, na kami? Camping na kami. Pangit na yung mabibili. 1 week kami doon. So, hanggang first week ng September, sakop ng camping namin. Kaya maigi na rin na naisip niya. Tara! Let's go, mami. Parang dagta. Kailangan malinis natin. Hindi, kailangan ito magpaano. Bukas magpaano na tayo. Tawag doon? Car wash. Car wash na tayo dun sa may Batistin. I have a new haircut. Oh. Ano yun? Pre, okay ka lang? Ang ginawa niya? Tumawid sa sa... Counterflow dito sa may counterflow mo kaya yun. Tapos pag nabangga mo, kasalanan mo kasi motor siya. Guys, look at Kuya's haircut. Yeah, look at Kuya Seth's haircut. Saya nila Biglang labas Hindi, di ba nagyayana si Kuya Mar kayo ng umaga, mag-mall. Sarado yung mga mall, chinik ni Mia. Okay, bahay lang kami. No, bigla namang we're going straight right now. Biglang nagyayana si Mia mamili ngayon. Di labas ulit, di ba saya ulit sila?
parang hindi Parang ang nagbakasyon. daming tao. Ang daming tao. Siguro kasi pare-pareho tayo ng iniisip na Na wag sumabay sa dagat. sumabay sa dagat. Oo. Kaya dito lahat. Kasi pag sobrang crowded din ng dagat, imbis ma-relax ka, parang sakit sa ulo eh. Mula nung nagka-hilig na ang mga bata sa music at may sarili na silang music taste, medyo naapektuhan din kami. Tulad niyan, Korean. Blackpink. Nakilala na rin namin ng ang mga Korean na bands. Before nga. Lagi siyang mas mura ng Daddy, 1 euro. dito ang pilihan ng libro. Dito. Na-order mo na? Na-order ko So, na. dyan natin kukunin. Diyan natin kukunin yung kay Seth. Yun! Sa King, Libreria King ang pangalan. Ayun o, King's Cartolieria. So, na-confirm na nila yung order. Na ipadala ko na rin yung bonus. Kaya kumbaga para tayong may balanse na lang tayo. Ito ay kailangan na lang natin kunin, anak din. Your books are also ready and I've already asked to cover them, to put a kupertina. Ano turo mo saan sa Diretso ka Nalilito ako dito. Diretso ka lang. Doon sa dulo, yan, sundan mo yung puti. Ang puti dito. Yun. Pero huwag ka liliko dito, doon lang, doon sa pababa. Oh. Diyan, yan. Ano? Alora. Saan tayo magpa-park? Sa ilalim? Gusto mo, usually sa taas tayo nagpa-park, diba? Doon na sa may likod. Sa taas. Pwede ka dun sa taas. Yan o. Sa ba taas? Ay, sa Rado. Alora, dito ka lang. Wala rin tao masyado. Tignan mo, oh. Mommy, can do your question. Haha, walang tao masyado. Perfect. Ay, saradong Kiabi. Ang Maurice. Mix, sarado. Epic fail. Ayan, dyan sana kami mamimili ng gamit ng mga bata. Mamang, sarado. Wala. So, yan o. Ayun, sarado. Epic fail. Pero tinikilia kasi sa online, bukas. Wala. Pagdating dito, sarado pa na. Actually, halos lahat ng mga store, sarado. Ito, sarado rin. Ang nagandun, sarado. Kung kailan holiday, nung kami nasa bahay. Baliktad. Yan ang maganda pa. Ay, hindi siya natutupi, babe. No, hindi kasi kasya sa kotse, kapito. Naghanap kami ng ganito. Gusto namin mag-invest ng ganito para tuwing summer. Hindi na kami magrerenta ng Letino sa beach. Meron na kami sariling dala. Kaso, gusto namin yung natutupi ng maliit para kasya sa kotse. Ito, hindi kasya sa kotse. Natutupi lang sandalan. So, hindi rin madadala sa beach. So, dito talaga. Ayan, sarado. Ito, yan ang kailangan natin. Hanggang ngayon lang. Ayan, tignan mo, natutupi siya sa 3. 1, 2, 3. So, yan. Pag natupi mo na sa 3, yan, kasya na sa kotse, yan. Pero, ano lang, duda lang ako sa niya, durability niya, mami. Kumbaga, hindi siya ganun ka-sturdy. Ayan, sarado lahat to. Yan, ganito sa Italia. Diba sa atin sa Pilipinas, pag holiday, doon mas nagbubukas ang mga mall, doon mas maraming, diba? Everything is closed. Yes, everything is closed. Diba sa Pilipinas, pag holiday, doon mas sinasamantala ng mga tao ang mall, diba? Doon mas dito, hindi, sarado talaga. Ayan,
May vlog kami noon. Isa sa mga lumang vlog namin noon. Namili rin kami ng school supplies nila, Seth. Dito kami nagpunta. Ipopost ko dito yung video na yun kung gaano pakaliit si Seth. Mag-grade 1 naman si Seth noon, no, eh. Wala, sarado. What's that? Pokemon card. Isa pa. Oh, this is your type. Well, ate muna because ate is the second and then you. One card each lang, ha? Okay, what's that? Bye. Their turn. Let's see. Kyla. Okay, thanks. Bye. Adik na adik sa Pokemon tong mga batang to. What did I get? What's this? That's Golem. Macy, what's yours, kuya? Mine is Golem. Mine's Steel type. Magkano yan? Piece of hair. Piso isang card. Diyos ko! Pocha, guys. Who's that? Pocha. Grabe, €1 isang card. Ang lupit mo, pre. Ito ang mga niyaya namin, pero sarado pala. Say hi! Iya! Tao! Iya, ti stavo chiamando, eh. Sarado lahat. Sarado po lahat. So, ayan, para hindi masayang ang aming pagpunta dito, mamamalengke na lang kami ng konti. Magbablog daw si Skyla, oh, eto siya. Hi. So we're at Pim Kumuha ka na, binawasan and ko. we're gonna buy some food. We're gonna buy some food. So we're at Karne lang para may maano tayo ngayon, may maluto. there's Beans. There is our cousins, and my ate and kuya are with my cousins. And this is my kuya's new hair. We're gonna buy this cosmetic. Anak, ang dami kong biniling plum cake doon. Ubusin mo. Okay. Kuha, chelpa na hindi daddy ko latte. No. Kuha tayo nito at mahilig ang mga bata dito. Tsaka si Patin. It's like milk bread. Tsaka nakasave siya. Yan. Ko talaga, hindi ko na-record. Bravo! Galing, nakabukas Galing. yung telepono, hindi pala Hindi ko naka-record. ni-record, mga kaibigan, ang aming pupuntahan na. Okay, you can do pee-pee here if you want to do pee-pee. Let's go. Nah, I don't need to. Come on, let's go down. Nothing. If you need to do pee-pee, you can do pee-pee. Let's go pee-pee. I don't need to. Daddy Luck. Yeah. Let's go, ski broski. Oh, it's Hello Kitty. Hi. Mommy, you're just sitting. Ayun na, paparating na yung order. Better than mayonnaise. Ayan, nagmakdo na lang kami para naman masaya yung mga bata. Thanks, guys. Epic fail kasi yung ano namin eh, pamimili ng gamit eh. Sarado. Oh, pero syempre, para ma-enjoy pa rin ng mga bata. Tomorrow after... Na-reschedule natin, anak, yung maayos. Para hindi tayo nagmamadali. Pero bukas may pagsamba kayo, unahin natin. Tapos after... ensayo. There's also the evangelical practice. Domani rin yun? Yeah. Domenica. Dominica, wala pang sabi. No, yung ensayo, may ensayo na ng Domenica. In the ensayos after each pag... No, yung kwelo ke evangelical. Yeah. Ensayos after pagsamba. So, Domenica wala. Dominica, wala. Okay, okay. Pati yung evangelical. You thought you would... Wala
Wala na rin. Tsaka wala na rin oras para magluto. We have no time. Kaya kain na lang muna. Hi, Skyla. I thought you were gonna be prepared. Ano, kain muna tayo. But then when you made me Kain order, tayo, guys. Let's eat. but when you made me order, and So ito nga talaga yung plano nating gawin ngayon, no? Linisin tong sala. Hindi lang basta linisin pero i-rearrange natin. Ewan ko, parang nagaya ko to sa nanay ko. Dahil nung mga bata kami, since isang bahay lang kami ng mga pinsan ko, so syempre, nasa isang kwarto lang kami ng family namin. And yung mother ko, para naman, kumbaga, maiba sa paningin, nire-rearrange niya rin yung kwarto namin. Nilipat niya yung lugar ng kama, nilipat niya yung, basta, nire-rearrange niya yung kwarto namin. And nung bata kami, ang lagi ko naaalala kapag nagre-rearrange siya ng bahay, parang tuwan-tuwa kami kasi feeling namin bago yung tirahan namin. Feeling namin nakatira kami sa bagong bahay, parang gano'n. So, I feel like pag ganun din yung ginagawa ko, ganun din yung pakiramdam ng mga anak ko, ng mga anak namin. And which is, kapag ginagawa ko ngayon at nakikita nilang bago ang itsura ng sala namin, tuwang-tuwa na yung mga yun. Kaya tara, samahan nyo maglinis. Siguro every year, nag-rearrange ako ng sala namin. Mga twice a year, binabago ko yung itsura. Yun, ewan ko lang kung umabot na ba ako sa 3 beses kung binago sa loob ng isang taon. So ito, nasira na siya. Re-repair na lang natin. Ipapako ulit natin. Ito ang mga problema ko. Hindi ko nasusuot. Bihira akong masuot. Bihirang masuot. Ito naman. Ito kasi hindi ko masuot dahil kailangan ko palitan yung sole protector. Kasi medyo bumibigay na yung nito eh.
Saan ba yun? Medyo umibigay na yung sol protector niya. Yan, medyo bumubuka na rito. Oh. Ayun, oh, medyo bumubuka na. Kaya kailangan na siyang palitan. Pero ito siguro mga wala pang 10 beses kong nasusuot. Sa Pinas nung umuwi ako, parang 1-2 beses ko lang sinuot yan. Wag sana bumuka yung ano niya, no? Yung sole. At ito pa, ito hindi ko pa nasusuot. Regalo sa akin to ni Mia nung December. Oh. Oh, parang New Year's gift niya sa akin. Hindi ko masuot kasi wala pa akong sole protector. Yan ang hindi ko pa kahit 1 beses hindi ko pa nasusuot. Sabi ko nga kay Mia, benta ko na lang eh. Ay, nako. Yan. Yung mga kailangan kong masuot. Ito, tatapon ko na to. Wala nang laman yan. Yun. So, natapos na rin natin. Ayan ang itsura ngayon ng ating sala. Alam nyo, ang problema lang namin, ito. Ito kasi sa may-ari siya eh. Kung tutuusin, ang dami talaga naming gamit kung titignan nyo. Oh. Kaso, sobrang nagpapaskip talaga tong parang tong tokador na to. Ang gusto ko sana mangyari, magkaroon kami ng mga hanging cabinets dyan. Diba? Kasi kapag may hanging cabinets ka, marami kang malalagay. Tapos hindi siya nag-ookupa ng ng floor area. So, mas marami kang gamit na malalagay. Kaso, wala kaming magawa dahil ito sa may-ari. Kung ipapatanggal namin, wala silang paglalagyan. Kaya, wala talaga kaming magawa. Kundi, dyan lang yung malaking tokador na yan. Antik na yan, ang bigat nito. Alam niyo sa totoo lang, kapag ka talagang gusto kong mag-rearrange, iniusog ko rin to. Kaso napakabigat, kailangan tanggalin mo lahat ng gamit niya dyan sa loob, pati yung mga nandiyan sa ilalim, para lang mausog mo siya. At kahit matanggal mo yung mga gamit na yan, napakabigat pa rin niya. Solid tong kahoy na to. Pero kaya namang iusog, yun nga lang talagang pahirapan. Nung dumating kami dito, ito, dyan siya nakalagay. So, maraming beses ko na siyang nalipat ko na siya dyan, nalipat ko na dito. Hindi ko alam kung meron kaming video na mapapanood niyo na nandito pa yung tokador na to, ay nandiyan pa. Pero, yun nga, nung nakaraang lang yan December, nung binili namin itong TV na to, inusog namin yan dito para ilagay yung TV malaki dyan. So, mga bandang November or December namin to ko inilipat itong tokador na to. Hindi, actually kasama ko, katulong ko si Mia kasi nga mabigat. Ngayon, ang pinaka ginawa lang natin, yung tibing nandito, nilipat natin doon. Yung itong sala na to, na nandoon dati, inilagay naman natin dito. So, basically, 2 gamit lang yung pinagpalit natin. Tapos, itong computer table ko, hinarap ko lang siya dito na dati nakaharap siyang pag ganun. So yun, basically yun lang, madali lang. Pero pag nakita to ng mga bata, sigurado, para sa paningin nila parang ang laki ng pinagbago. Ito yung sinasabi ko sa inyong twice a year. Ginagawa ko siya dito sa sala namin kapag medyo nananawa na ako sa itsura nung ayos. So yun. So, ayan, dito ko nilagay yung TV. Kung nagtataka kayo, baka sabihin nyo, nahaharangan naman yung bintana. Hindi naman, okay lang. Kasi actually, nung nandiyan yung sofa, ang problema namin, pag binuksan namin yung bintana, kasi kung papansinin nyo, papasok yung bukas niya, nadidisgrasya kami dyan, nauuntog yung mga bata, lalo na pag umupo, tapos bigla kang sasandal, tatama at tatama ka dyan. Siguro ngayon lang, medyo kabisado na namin. Pagbukas yan, alam na namin iiwas kami. Pero marami nang nadisgrasya yan. Ako, especially mga bata, and ang sakit nito, ito. Pag tumama tong edge na to, tumama sa ulo mo, ay nako, sapul ka talaga. Talagang kamot ulo ka pag tumama yan sa'yo.
Kaya inisip ko na ilagay dyan para anytime namin nabuksan yung bintana, wala kaming iisiping bata na tatamaan. Ayun, ang kailangan lang ang bintana, ang purpose lang naman ng bintana na yan, para lang makapag-cambia area o makapagpalit ng hangin, para lang lumabas or umikot ng panibagong hangin. So, yan. Okay naman siya. So, pag kailangan lang namin ng liwanag, bubuksan ko lang yung seranda, bubuksan ko yung kortina. Kahit nakasara yung bintana, okay na. At saka, August naman na, patapos na ang summer. By September, October, umpisa na namang lumamig, bihira na naman namin bubuksan yung bintana na yan. So, yun. Ayan. Yun na ang panibagong forma ng sala natin. So, ano ba ngayon? August? Di ko alam kung bandang bago mag-December, iikot ko na naman to. We'll see. Check the salon na. Ano? Skyla. Okay, sa inyo yung ganyan tsura. Never change it. Tapos kapag binago ko lang. Diba? So it's bago siya sa panig.